Bantay mo di ate. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang. Uy, kinukuloy! Tabang! 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 Ang lindol na tumama alas 7:27 ng umaga ay may lakas na magnitude 7.8. Naganap ito sa karagatan sa labas ng lalawigan ng Sarangani, sa lalim na humigit kumulang 33 kilometro sa ilalim ng dagat Celebes. Kalaunan, tinukoy ng mga seismologist na ang posibleng sanhi ng lindol ay thrust faulting sa isang fault system na nakahanay pahilaga patimog at nakahilig pakanluran malapit sa Cotabato Trench, isa sa mga pinakaaktibong istrukturang ilalim dagat sa buong kapuluan ng Pilipinas. Natusog! Wala! Lloyd! Lloyd! Anjing! Anjing! Lloyd! 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 Lingkod lang. Lingkod. Tumagilak, tumagilak. Lingkod lang. Lingkod lang. Lingkod lang, lingkod lang. Pagsabit ng gabi, hindi bababa sa 32 katao ang kumpirmadong nasawi. Mahigit 200 iba pa ang nasugatan, at karamihan sa kanila ay mula sa General Santos City, kung saan naitala ang pinakamaraming pagbagsak ng mga estruktura. 12 katao naman ang opisyal na naiulat na nawawala. Inamin ng mga emergency coordinator na maaaring mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga hindi pa natatagpuan sa mga liblib na lugar. Libu-libong residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan at pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation center na itinayo ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang enerhiyang inilabas ng lindol ay mabilis na umakyat mula sa ilalim ng dagat at dumaan sa cross ng Katimugang Mindanao na may matinding mapaniran epekto. Ang bilang ng mga nasawi na nasa 15 lamang sa mga unang oras matapos ang pagyanig ay patuloy na tumaas habang mas maraming lugar ang nararating ng mga rescue team at habang patuloy na ginagamot ng mga pagamutan ang mga sugatan. Lord have mercy, Lord! Lord, Lord, usugapon siya, usugapon siya. Usugapon, Lord, Lord. Wala ang pader sa stage. Wala na. Wala pa doon sa stage. Pasog kaayo, Lord. Usog kaayo. Pasog kaayo. Usog kaayo. Lord. Pungko sa, pungko sa, pungko. Pungko sa. Boys! Apo, apo! Boys! Apo, apo, apo! Lord, Lord. pasog kaayo, Ibel, Ibel, Lord. Ibel, Ibel. Maayo. Malawakang pinsalang idinulot ng sakuna at umabot ito sa 4 na administratibong rehiyon. Ang Rehiyon 9, Rehiyon 11, Rehiyon 12 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM ay pawang nag-ulat ng matinding pinsala sa mga kalsada, tulay
at iba pang pampublikong infrastruktura. Sa General Santos City lamang, tuluyang gumuho ang isang gusaling kinaroroonan ng isang sangay ng Jollibee at istasyon ng Love Radio, kung saan kumalat ang mga debris sa kalapit na interseksyon. Lord, tabang Lord. Gosh, Lord, tabang Lord. Lord. Lord, tabang. Sa bawat malakas na aftershock, muling napapatakbo palabas ng kanilang mga bahay ang mga residente na nagsisimula pa lamang sanang magsiyasat ng pinsala sa kanilang mga tahanan. Nagbabala ang mga inhinyero at mga eksperto sa kaligtasan ng mga gusali na ang mga estrukturang humina dahil sa pangunahing lindol ay may mataas na panganib na tuluyang bumagsak sa mga susunod pang pagyanig. Pinayuhan nila ang publiko na umiwas sa anumang gusaling may nakikitang bitak o deformasyon. Kasabay nito, naganap din ang banta ng tsunami. Naitala ang mga alon na umabot hanggang 1.44 metro sa mga baybayin ng Sarangani, Sultan Kudarat, Davao Oriental, Zamboanga City at Surigao del Sur. Kita mo na yun, no? Awa, dito mo, dito! Kita na yun, dito! God. Nakapagtala din ang isang hiwalay na donation center. Isang mataas na paaralan sa bayan ng Maasim ang nagtamo ng malubhang pagkasira ng istruktura. Samantala, ang ilang bahagi ng St. Elizabeth Hospital ay lubhang napinsala, kaya kinailangang ilikas ang lahat ng pasyente at gamutin sila sa mga pansamantalang pasilidad sa labas ng hospital. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVox, ng mahigit 138 aftershocks sapos ang pangunahing lindol. Ang lakas ng mga ito ay mula magnitude 1.3 hanggang 6.7 at ang pinakamalakas na aftershock ay umabot sa magnitude 6.5 na naganap humigit kumulang 2 oras matapos ang unang pagyanig. Oh my goodness! Tsunami yan eh, sinato na po. Bilang tugon, itinigil ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang lahat ng operasyon ng mga bangkang pangisda, pampasaherong sasakyang pandagat at iba pang komersyal na sasakyang pandagat sa mga apektadong lugar. Sa hindi bababa sa isang baybaying barangay sa Zamboanga del Sur, nasira ang ilang bahay na nakatayo sa mga tulos dahil sa pagragasa ng tubig.
Nanatiling umiiral ang tsunami warning sa loob ng ilang oras bago inanunsyo ng Pacific Tsunami Warning Center na humupa na ang agarang banta. Humigit kumulang 5 oras matapos ang lindol. Hindi lamang Pilipinas ang naapektahan ng mga babala. Nagpalabas din ng tsunami alerts sa malawakang bahagi ng rehiyon. Nagpatupad ng mga babala ang Ahensya ng Meteorolohiya, Klimatolohiya at Heopisika ng Indonesia para sa Maluku Islands, Sulawesi at Borneo. Patay. Sige. Say, nagkasira ito, say. Pasugay ka ko, ano? Say, baboy mo lang. Okay na. Di na ka kontak. Oh, ibot yung pundong karyo. Mahigpit ding minomonitor ng Japan ang mga paparating na alon sa mga katimugang isla nito. Ang Palau, Taiwan, Papua New Guinea at Malaysia ay isinama rin sa malawakang alert zone na inilabas ng Pacific Tsunami Warning Center. Naitala rin ng mas maliliit na alon hanggang sa katimugang bahagi ng Japan at ilang lugar sa Indonesia na nagpapatunay sa lawak ng enerhiyang pinakawalan sa ilalim ng dagat. Diyos ko, kinansila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga klase sa buong bansa at inatasan ng lahat ng ahensya ng pagtugon sa sakuna na agad na kumilos. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang hindi pababayaan ng pambansang pamahalaan ang Mindanao. Pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRMC, ang koordinasyon ng mga operasyon sa pagsagip sa mga apektadong lalawigan. Lord! Nakatayo ay!